Nakatikim ka na ba ng purong muscovado sugar? Napakasarap nito at natural ang lasa at masasabing premium sugar. It is healthier option among sweeteners. Ang muscovado is only 85% sugar. Ibig sabihin, may 15% pa ang muscovado na kung saan hindi siya sugar, kundi mga trace elements na hindi na-remove sa processing kagaya ng calcium, magnesium at iron at iba pang mga vital minerals na kailangan ng katawan natin. Ngayong episode, dumayo naman tayo sa Belison Antique sa Hamungaya Farm na mayroong mahigit 32 hektarya ng sugarcane farm. Itong makikita nating expanse ng lupa dito, dati tubig ito, noong 1970s. Sa ngayon, ang Hamungaya Farms or Hamungaya Sugar Mill, mayroong more or less mga 30 hectares na service area. At ang kanilang pangunahing produkto, ipinaprocess ang mga tubo para maging napakasarap at purong muscovado sugar. Makikilala natin ang isang pamilya na mahigit 2 dekada nang gumagawa ng muscovado sugar at sila na rin ang major supplier ng muscovado sa kanilang rehiyon sa Western Visayas. Yan, tapos sasalok dito. Sasali. Sa episode na ito, siguradong mag-e-enjoy kayong panoorin kung papaano ginagawa ang muscovado sugar. Mula pag-harvest ng mga tubo hanggang sa maging finished product na talagang maglalaway kayo at gusto na ring tikman ang kanilang muscovado. Dito sa Agri sa Agri. Don't forget to like and subscribe. So, kasama po natin si Sir Jan. Hello po. Second generation na ba? Opo, second. Yan, siya na po ang second generation. Ipinapasa na po ng kanyang dad ang kanilang farm, ang kanilang business. At Sir, etong stage natin ngayon, nasa parang last stage na. Bali yung start ng milling natin is mga October last year. Tapos, ito, papuntang March na, mga 95% ng sugarcane yung na-harvest. Tsaka isang factor din doon yung yung drought ngayon. Kasi parang yun yung nagpa-fast pace ng harvest season. Kailangan tapusin nyo na agad ang harvest bago matuyo. Bago masira ng totally yung mga sugarcane. Ayan. So, thankful po ako kasi talagang bago po ako pumunta dito ay nagpatira ako. Nag-request ako, huwag nyo munang ubusin para meron pa maipakita na hina-harvest. At so, nakita nyo po, kakapiranggot na lang yung talagang area. So, almost completion na yung kanilang harvesting. At ito na po yung final stage. Makikita nyo naman yung ating step-by-step process ngayon. So, i-harvest yan. At meron pang sorting na mangyayari dyan. Titingnan nyo. Bali habang hina-harvest yung tubo, meron pong kasama sa grupo nila na nagsusort at nagpuputol ng planting materials, yung maliliit kanina. So parang dalawang klase yung sorting niyo. Isa yung sa pang-planting materials, isa saka yung pang-milling na gagawing asukal. Tapos yung pangatlo naman, yung pipiliin nyo, tatanggalin nyo na yung mga, kumbaga, reject na. Yung pinakita mo kanina, natuyo na, nabutas na yung loob. Ako po si Ginoong Felipe Patsoko at dito tayo ngayon sa Durog, Concepcion, Belison, Antique kung nasaan yung Hamungaya Sugar Mill ay nakalocate. Ang Hamungaya Sugar Mill po ay isa sa mga major na player ng muscovado sugar dito sa Antique at nagpo-produce kami ng premium muscovado. Para magkaroon tayo ng idea kung ano yung muscovado in comparison to refined sugar, ang muscovado, kagaya ng refined sugar, ay ginagawa ding sweetener sa kakanin or sa mga inumin. Kaya lang, ang refined sugar is 100% sucrose, whereas ang muscovado
is only 85% sucrose. Ibig sabihin, ang muscovado sugar is composed of sucrose and molasses. Kaya ang muscovado, mayroon siyang brown color dahil yan sa molasses. Ang aming brand is Hamungaya, which literally means in other language na prosperous or abundant. Hamungaya is a local dialect. Kaya nga sa English, Merry Christmas and Prosperous New Year. Local dialect naman namin, Merry Christmas kag mahamungayaon na bagong tuig. Inumpisa namin itong mag-asawa. Itong makikita nating expanse ng lupa dito, dati tubig ito, noong 1970s. Sa ngayon, ang Hamungaya Farms or Hamungaya Sugar Mill, mayroong more or less mga 30 hectares na service area. Kaya lang, yung aming area is wala pang 5 hectares. So, meaning, more or less mga 25 hectares, hindi sa amin. So ito po yung ginagamit na natawag namin dito na patdan. Ito po yung planting material sa tubo. Yung important dito is at least merong 4 na mata. Ito po yung example ng tubo na na biktima ng drought. Laya na ba, nalanta na. Makita nyo po sa stalk niya na halos wala na siyang juice at laman. Bale, ito yung parang tawag namin sa variety ng tubo na ito is 5-0. Wala naman pong ideal talaga na variety. Kahit anong variety ng tubo, pwede maging muscovado. So yung makina na ito yung first stage ng processing natin. Ito yung juice extraction machine natin. Pag pinasok natin yung tubo, lalabas, i-shred niya para maging ganito na siya. Ito yung nag-i-extract natin yung juice ng tubo kung saan yun ang ginagamit natin para lutuin na sugar. Good morning, Sir John. Napakaaga po. Ngayon, alas 5 ng umaga kami pumunta dito. Pero sila nagsimula pa, alas 3 pa lang. Yeah, so ito yung first batch, 3 a.m. Matatapos to ng mga around 10 or 11. yung finished product. Yung finished product. So, ito na yung pinaka-juice. Pinaka-juice. Bali, yung gagawin nila ngayon, more or less, i-distribute nila sa apat ka... Kasi pag kumulo yan, Umaapaw. aapaw yan. So, hindi siya talaga puno. Kalahati Hindi lang talaga. o mababa lang. Ang napakagandang sistema nila dito, hindi na po sila gagastos ng panggatong. Yung mismong sugarcane na pinagpigaan, patutuyuin lang sa araw at meron ng panggatong.
So, napakagaling na sistema nila dito. Yung kanilang pugon, ang laki. Ang ganda ng design. Maliit lang na butas, ipapasok yung panggatong. At yun ang magpapakulo ng kanilang mga muscovadong ginagawa. Yung juice ng sugarcane, pakukuluin po yun para mag-evaporate, matanggal yung tubig, at dadaan yan sa proseso at magiging asukal na. Tay, ano pangalan mo, Tay? Roland. Si Tatay Roland. Tay, ilang taong ka na dito nagtatrabaho? 64 na ako eh. 64 ka na, pero ilang years ka nang nandito? May 10 taon, 20 taon? Oh, mga 10 taon. Mga 10 taon na. Ayan. So, paano naman ito? So, kukunin mo lang, ipapasok mo lang. Oh. Pwedeng testingin. Pa-testingin. Hihinga si tatay. One time. Yan, try daw, try. Yan. Yan, tapos papasok. Ayun. So, meron silang parang malaking tinidor. So, yan ang pangkuha. Yan, tapos ipapasok lang sa loob. Pwede na ba? Mawala ka ng trabaho. So, ang galing ng sistema dito kasi yung yung mismong sugarcane, yun din ang kanilang panggatong. Para na tayong nasa sugar heaven. Talagang yung steam, amoy na amoy. Ang tamis. Dito sa facility na to, ang proseso naman na gagawin nila, pakukuluan nila ito para mag-evaporate yung tubig. So pag nawala na po yung tubig, yan naman patutuyuin or magsusolidify na. Dito tayo sa final stage. Inaalam natin kung luto na. So, tinetest nito Chudi kung okay na. Kapag maging brittle na siya, indicator yun na ready na yung asukal. Mataas na yung sucrose na levels niya. Hindi alam ng marami na mayroong kumakalat na mga fake muscovado. It looks like muscovado, it tastes like muscovado, it lacks the aroma of real muscovado. Dito sa pure muscovado, ang aming raw material dito is sugarcane. Para gumawa ka ng muscovado, kailangan mo lang ang sucrose, o kung wala kang sucrose galing sa sugarcane, maraming sucrose na nandiyan na sa sako in the form of refined sugar. Ang isang component pa niyan is molasses. Ang muscovado, pag nilagay mo yan sa halimbawa sa cabinet or something na naka-close siya, at pagbukas mo diyan, ma-smell mo na kagad yung distinct aroma na yan. No? Pero kung iyan, like ng refined sugar, pag binuksan mo yung kahit nakalagayan sa loob ng cabinet, pagbukas mo ng cabinet mo, wala kang maaamoy na anything or something related to sugar. No? Very short lang yung window ng luto na or hindi yung asukal. So dapat nakabantay talaga yung mga yung mga nagluluto. Kasi pag konti lang na medyo tumagal at saka ma-delay yung pagbahit, pagkuha dito sa kawa, pwede siyang masunog or medyo mag-bitter na yung taste ng asukal natin. Tawag namin dito masuot ng aso.
parang molten lava to. wag nating hawakan. Tapos siguro mga more or less mga 15 to 30 minutes siya parang mag-crystallize. Makita natin yan mamaya. Tsaka dito magre-release pa to ng steam na natitira. Yung kailangan mo lang dito kasi, no, dapat mag-start ka ng mayroon kang 15 hectares sugarcane na source ng raw material mo para i-process mo. At kung meron kang 15 or 20 hectares, ano, mababawi mo yung investment mo in 3 years. Smaller than that, ano, ibig sabihin kung maliit yung area mo, matatagalan mo mababawi yung investment mo. Ang profitability ng klaseng ng business ito nagde-depend hindi sa ganda ng planta mo, kundi sa lapad, sa expanse ng tubo mo. Sa ulit, no, sabihin ko, unique yung operation namin. Ano? Kasi ang apat na major players ang involved dito. Ano? Si landowner, si planter, yung tenant, si laborer, si tresyador, at saka si mill. So, yan lahat walang involved na pera. So, unlike doon sa mga malalaking sugar plantations na yung mga tao doon is compensated on daily wage, say 450 a day, ano? Dito sa amin, kinukompensate sila doon sa volume ng trabaho nila. Paano nasusukat yung volume ng trabaho nila? Nasusukat yon dahil doon sa final product nila. So, kung malaki yung final product, malaki din yung 27% nila. So, si mill, kukuha siya ng 20% para sa kanyang toll fee for utilizing the mill. Si labor, kukuha siya ng 27% din, no? Ibig sabihin, no, 500 kilos ang ma-produce nila, no? Ibig sabihin, no, 100 kilos yung kukunin ni mill as toll fee. So, 400 kilos ang natira. Yung 400 kilos na yan, kung i-divide natin sa tatlo yan, 133 ang tatlo. Si labor magkuha ng 133 kilos. Si tenant kukuha siya ng 133 at si landowner kukuha siya ng 133. Ang 133, no, kung bibilihin niya ng 100 pesos, 13,000 yan. Sabihin natin 2 araw nila. So, yung kalahati niyan, 6,500, no? So, 6,500, kung 6 sila, yung isang araw nila, 1,000 pesos. Ganon ang sharing natin, no? Ang aming relationship sa labor, in terms of compensation, ito yung pinaka-advantageous at pinaka-fairest between capital and labor. So, tama yung concept ng mga healthy buff, na tinatawag natin, na gumagamit sila ng muscovado. Piniprefer nila ang paggamit ng muscovado over sa refined sugar dahil nga sa paniwala nila na it is healthier option among sweeteners. Ang muscovado is only 85% sugar. Ibig sabihin, may 15% pa ang muscovado na kung saan hindi siya sugar, kundi mga trace elements na hindi na-remove sa processing kagaya ng calcium, magnesium at iron at iba pang mga vital minerals na kailangan ng katawan natin. Kaya siya naging healthy. Kasi ang muscovado, meron siyang mga trace elements whereas ang refined sugar, completely na-remove na yung mga elemento na yan at ang natira na lang is pure sugar. Sa mga followers ni Jay sa kanyang vlog, no, try ninyo na patronize ng aming brand, no. Modesty aside, no, we produce pure muscovado and I can claim na we are the best in town. Kaya good news po sa mga kababayan natin sa buong Pilipinas, especially sa Luzon. Kung kailangan po at naghahanap kayo ng napakarami at quality na supply ng muscovado, nandito po ang supplier
direkta from the farm at makikilala nyo, makikita nyo kung paano nila ginagawa ang quality muscovado. Ayan, so mag-reach out na kayo, sir. Natikman nila, subukan nila para sa kanilang mga negosyo ang inyong muscovado. So sa mga followers ni Tito J sa Agri, so in-offer namin yung aming quality product or pure muscovado na ginagawa dito sa Hamungaya Farms sa Bilison, Antique. So we have been in the business for the last 20 years and yung aming eksperyensya na marami kaming natutunan hanggang marating namin itong, kumbaga sabihin natin, ito na yung culmination ng mga eksperyensya namin kung saan ina-apply na namin sa aming produkto. Agree ba kayo sa Agri? Agree sa Agri! Don't forget to like and subscribe.